Hello everyone. So for today's video guys, by the way, good morning, good afternoon, good evening, kung saan man kayo ngayon. So sa ating mga OFW dyan. And for today's video or for today's another episode, so itong video dito guys ay papakita ko sa inyo at sasabihin ko kung ano yung mga training na kinuha ko nung before ako nag-apply. So, kasi maraming nagtatanong sa akin, hindi ko masagot-sagot kasi isa-isa yon. Lalo na, syempre, may personal life ako, busy ako. So, ginagawad ko na lang siya ng video. Kaysa naman, para, ano din ba, para advantage din sa iba, para makita at malaman din nila. Kasi, para din naman makatulong tayo sa iba kung ano yung, kahit sa ganitong paraan lang, no, makakatulong tayo. Kasi may iba din ng mga, tulad ko, ng mga first-timer din nag-apply. Hindi din ako, yung bang, ako kasi yung independent na pagkatao, yung hindi ako na didisturbo sa iba para lang ganyan, magtatanong, yung tanong. Yung bang kumukuha din, nagtatanong din naman ako minsan, pero usually, kinukuha ko yung mga information through my own, through my own observing, watching videos, lalo na sinisearch ko yung anong mga dapat gawin, yung anong mga training ang kinukuha yun. Tapos yun, kinuha ko. Tapos, ayun, syempre na-experience ko na. So, gusto ko lang din i-share sa inyo. At, ito na nga yun guys, hindi na natin patagalin, no? Kasi yung iba excited na din. Tsaka yung iba kasi yung video minsan nakaka-boring pag masyado nang mataas. Yung ang daming sinasabi. Gusto ko yung direct to the point lang, no? So ito na nga, ang unang kinuha ko before ako, yung plano ko pa lang na mag-apply. Kasi sabi nga nila, pag gusto mong magtrabaho doon sa park ko, kailangan mong dumaan ng training. So, hindi tulad ng ibang work na mag-apply ka muna, tapos mag-training ka. Dito kasi, mag-training ka muna before ka mag-apply. So, hindi, yung parang ano, no? Parang hindi mo talaga sure kung gagastos ka na hindi ka sure na matatanggap ka or hindi. So, ganun lang talaga. So, try lang. So mas maganda talaga mag-apply na may experience ka kasi pag wala kang experience, masasayang lang yung mga ginastos mo guys. Lalo ang dami-dami pa namang training. Pero yung iba kasi, kinukuha ng training yung isa or dalawa lang. Yung importante naman dyan ng training yung makapagkuha ka ng Siemens book. Kasi hindi ka makakuha ng Siemens book pag wala yung basic training. So, ang unang-una kong kinuha na training, which is the basic training. Yung basic training. Yan. Basic training, yun yung is TCW. So, after ko nag-training, after 2 weeks, 2 weeks ata yun. So, 9 to 10 days kaming face-to-face verbal training and then 1 day practicum. So, doon sa site, doon na kami yung mga pinag-aralan namin through face-to-face, written man or verbal. So, doon i-explain ko anong mga gagawin. Tapos, pinaktikum namin siya after nung pinaka-last day na. So, doon na kami nag-swimming, tumalon doon sa swimming pool. So, doon na din kami firefighting, kung paano gagamitin. So, doon sa practicum, doon mo malalaman doon mo ma-experience yung magsiswimming ka or tatalon ka. So, magsiswimming ka, transfer ka from down sa tubig, tapos transfer ka naman doon sa lifeboat. And then after sa lifeboat, pupunta ka na naman doon sa isang kabilang lifeboat. Hahatakin mo na naman. Just in case, training nga yun kasi just in case kung may ma-encounter kayong ganun. So, sa barko, so at least alam yung gagawin nyo, di ba? Yun lang naman yung practicum namin. Yung during ng basic training ko. So, ang basic training, bagong name niya ngayon, is TCW or SOLAS dati. SOLAS yan dati, nung sinaunang ilang ano ba yun. So, ayan, ang unang basic training, ang unang pinaka-training na kinuha ko yung basic training para makakuha ako ng Siemens book. Or, si Players book. Yun, ito yung certificate niya. Yeah. So, after 1 day, makukuha nyo yung certificate nyo. So, after nyan, kailangan din i-SOP. So, ang iba, na mismo ang nagpapa-COP or yung iba nagpapa-COP doon sa training center nila, which is mahal. Kung practical way, ikaw na lang, mag-online ka na lang. Mag-research ka din kung paano. Magtingin ka din sa mga YouTube, mga tutorial. Kasi itong training certificate, hindi pa to siya. Ito yung talaga, yung basihan. Ito lang yung galing sa katunayan na nag-training ka. So, i-COP mo pa galing sa Marina. So, i-forward mo yung certificate mo doon sa Marina, doon sa mga
sa online lang naman siya guys. Kasi dati, dinadala pa nila dito doon sa Marina, mag-i-schedule pa sila, mag-booking pa sila ng slot schedule. Ngayon, hindi na online na, so madali na lang ngayon kasi pwede ng online. So, i-upload mo lang lahat ng requirements doon sa site kung may mismo account ka, kasi syempre hindi ka makaka-training kung wala ka ding mismo account, Marina mismo. So, doon i-upload, tapos i-upload ka, mag-wait ka ng ilang weeks, 2 weeks ba ata yun, or 1 week. Then, lalabas yung babayaran mo kung magkano, tapos babayaran mo online through GCash, pwede din bank. So, after 2 to 3 days, ito nalalabas doon sa account mo. So, pwede mo na siyang i-print. So, ito yung katunayan na valid yung training mo. And then, second training. Ito yung training ko pangalawa. So, Security Awareness Training and Seafarers with Designated Security Duties. So, ito yung tinatawag nila na ISD training or SAP ISD training. So, ito naman kasi guys, wala tong expiration. So, pwede tong kunin mo after ng basic training. Then, papasi-OP mo din ang ISD, COP, same process doon sa basic training mo. So, dalawa na. Basic training, ISD or ISD SAT. And then, pangatlo, crowd management training. So, supposedly, crowd management training lang yung training dapat kunin ko, pero hindi ka makakuha ng crowd management training kung hindi ka dadaan nito sa safety training for personnel providing direct service to passengers in passenger spaces. So, ito muna yung kukunin mo, magbabayad ka na naman. So, 6 hours lang siya. So, before ka makakuha ng crowd, ito muna yung kukunin mong training. And then, 1 day lang siya. So, 1 day lang to siya, 6 hours. Tapos, walang COP to siya, guys. May COP pa to. Ay, wala. Hindi siya doon kasama sa ipapa-COP sa Marina. So, ano lang siya. Kailangan mo lang talaga siyang i-training. And then, so, pangatlo na yon. Ito pang-apat na training. Itong 10 hours. Ginawa namin 2 days to. Kasi may exam kami after nito eh. So, passenger ship management training. So, ito. Yan. So, 10 hours. Ito wala ding COP, training lang to siya. Hindi mo na kailangang ipapa-COP. So, ilan na yon? 1, 2, 3, 4. 4 na training na. May isa pa yon, crowd crisis management training. 2 days kahit 1 day lang mga training natin, guys. May ano yan, mga mahal yung bayad. So, mag-inquire kayo doon sa training center kung mga magkano. Kasi nakalimutan ko na yung mga price nito eh. For me, hindi na ako nag-training doon sa training center na kailangan mo ng experience. Kasi kung mag-training ka pa, another training 8 months yun. So, magbabayad ka na naman ng ilang libo. So, 70 to 80,000 ang bayad noon for the experience. Ako naman, ex-abroad ako. So, hindi na ako nag-enroll. Ang kinuha ko, TESDA na lang. So, ito yung unang, ayan, parang agency din. Magpapabook ka din sa kanila, lumapit ka din ng agency ng mga TESDA at sila na mag-enroll. Pwede ka din mag-online kung gusto mo. Pero, syempre, gusto mo ng madalian, di ba? Gusto natin ng madalian. So, syempre, magbabayad ka talaga ng mahal. So, ganyan lang. Ito yung unang certificate. Ayan yung TESDA. Food and beverage, kasi food and beverage man yung experience ko, guys, doon sa ibang bansa. So, at saka, yung applyan ko doon, kasi food and beverage man din. So, kinuha ko TESDA, food and beverage. So, after ng training namin dito doon sa agency ng TESDA ko, so, pumunta kami doon sa main, which is, i-demo namin kung ano yung mga natutunan namin doon sa training center ng TESDA. At ito na yung final na certificate ng TESDA. Galing mismo sa TESDA. So, i-email nila to. Dati kinukuha nila to personal, ngayon gina-email na lang nila sa Gmail mo. So, ito yung lalabas. Kahit pa-fill lang to, pwede namang makuha yung original nito kasi yung ano natin. So, lahat yung mga dinitraining ko. So, medyo matagal to. Kahit ilang days lang to, kahit hindi siya umaabot ng 1 month. Pero tumatagal siya. Tumatagal siya kasi bakit? Magpapabook ka, tapos yung mga available slots hindi pa available agad sa gusto mong date. So, antayin mo talaga kung kailan ka may available na dates or pipili ka doon sa available na dates. If ever, hindi pa siya fully booked or fully booked, maghahanap ka na naman ng ibang dates na hindi pa siya, na may available siya. So, ganun. Tapos, after mong mag-book, titingin ka doon kung magkano yung price sa ibubook mo na training. So, ganun lang. Kasi, may ibang training center din, guys, na
namimigay sila ng promo or less. Tapos, before ka mag-enroll ng basic training, i-medical ka nila kung fit to work ka ba. Kasi kung hindi ka fit to work, hindi ka makaka-enroll ng basic training. Kasi masasayang yung gastos mo, mag-basic training ka, tapos hindi ka fit to work. Tapos ito yung Unimed na medical po. Yan, fit to work naman siya. Fit to work naman siya. Siyempre, sa fit to work, hindi ka talaga makaka-abroad kung hindi fit to work. Ayan, so ma-expire ito after 1 year. So ito naman basic lang to, pang ano mo lang, pang training mo lang. So ito yung hihingiin pag magti-training ka. So may mga training center na may clinic sila sarili at may yung iba naman may training center na wala silang clinic pero nag-recommend sila ng mga clinic kung saan ka pwedeng mag-medical. So yun lang. So another expenses na naman to. 'Di ba? Lahat may expenses, kahit papel yan may expenses yan. So another expenses kasi ako nung hindi pa ako nag-apply, nag-vaccine. Excited. Sabi nga nila, paano pag hindi ka matanggap tapos ang dami mo ng gastos? Sabi ko, okay lang. Kasi yung iba, nagpabaksin sila, hindi pa sila nagpabaksin, tapos nagbabaksin na sila after nilang matanggap. Ako nagvaksin ako agad, so may yellow card ako. Ito yung, dito nakasulat yung sa yellow fever mo kung ano yung pinabaksin mo. So magbubuk ka na naman nito, hindi naman ito agad-agad makapag-vaccine kung wala kang slots naman na booking, wala kang schedule. Kasi hindi ka i-entertain nila kung wala kang booking schedule na hindi ka naka-schedule that day. So, ganun. So, ito yung tinatawag nilang yellow card for Siemens vaccine. No, si Ferrers. Ito. So, pinapakita ko lang. So, next video na naman, kwentahin natin kung magkano lahat yung nagastos ko. Tapos, ito yung Siemens po. Ayan, ito yung tsura niya. So, ito cover na to, binili ko to. So, iyan. Yung passport ko nandun na kasi sa office, may visa na kasi yun. So, hindi siya pwedeng dalhin. Kailangan doon lang. And that's all, guys. That's all for today's video. So, next video, ikwentahin natin kung magkano yung mga training lahat na magkano lahat yung nagastos ko. And thanks for watching. God bless everyone. Please subscribe my YouTube channel, guys, ha. Don't forget. Bye.